Kita nyo, parang kakaluto pa lang. So, nag-sizzle. Sizzle. May weird akong nakita. Although may mga iba na akong friends na nagsasabi nun. Thank you so much. Hi. Very much, very much. Ate, ang saya ng experience. Worth it yung binayad. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our third day here in Chongqing, China. And for today's video, we're going to continue exploring the city. So ang itinerary natin for today, let me just check my notes. First is pupunta tayo sa Bayi Food Street. Actually nakapunta na tayo doon, yung sa may Jiefang Bay area, yung maraming street food. Pero doon lang din tayo mag-start kasi kakain tayo doon. And then we are going to Kuixing Building. So it's a unique building here na nasa 22nd floor ka, akala mo ground floor, but actually nasa 22nd floor kasi it's a very interesting building. Third is Baixingju, but I think napunta na natin to sa may cable spot kahapon, so I'm not sure if pupuntahan pa rin natin today. Next is Raffles City, yung parang Singapore nila dito na parang Marina Bay area. And then hopefully tonight we can try na the viral motorbike ride. Sana hindi masyadong maraming tao mamaya para matry natin. And if kaya pa ng oras, pupunta tayo sa Cloud Eye Observation Deck. Kasi gabi din kasi tong Cloud Eye yung motorbike ride gabi din. So depende sa schedule natin kung kaya ko magsabayin. But let's go. Lakad na tayo sa ating first stop sa Bayi Food Street dito sa may Jiefang Bay area. Let's go! Mapuno naman sa may area na to. Sa may Jiefang Bay ito guys. Ayun, may mga unique silang building. Ano ba yan? Blocks. Park 108. So ayan, merong cute na park lang dito. Tapos dire-diretsahin natin, makakarating na tayo dun sa may Bayi Food Street. Actually kahit dito nga pwede na tayong kumain. May mga restaurant na dito eh. The very famous Shaggy. Ang weird na mga building nila na. Wow. Mall ba to? Pero mga anime. May isa pala akong ayaw sa China. Marami naman akong gustong sinabi, di ba? So okay lang naman magsabi ng konting ayaw. Napapansin ko yung mga kotse, kahit naka pedestrian na dapat yung tatawid, ayun, mauna pa rin talaga sila. Alam mo yung parang kahit kitang-kita mo na naka-red na, dapat stop na sila, tapos dapat naka-go na kami. Minsan kahit tatawid na ako, didiretso pa rin talaga sila. So sabi ko, ano ba itong mga to? Parang wala sila masyadong sa pedestrian. Parang priority ba dito nakakotse, ganun. So yun lang yung ayoko na isang napapansin ko. Kasi kung sa Japan, di ba, parang magkakahiyaan pa kayo, papadaanin ka talaga muna. Dito, ate, kahit naka-go na, nag-go pa rin yung mga kotse, nakakaloka. As usual, busy pa rin ang Jiefang Bay area. Nasang init lang talaga guys, no? Majinit lang. Ang iniisip ko kasi pag mag-street food tayo, kakasimula pala ng araw, haggard na. Kasi mainit. Mag-restaurant na lang kaya tayo. Naipakita ko na naman sa inyo yung first day, di ba? Nung first day doon na tayo kumain sa may street food. Hindi, mag-restaurant na lang tayo. Para less haggard. Minsan unahin natin yung ganda bago yung pagpabibo mo. Bago magbida-bida, ganda muna. Basta wala rin ako makitang restaurant dito. Napadpad na naman ako dito sa underpass na to. 89 lang so mga yun, 700 pesos. Yung mga ganito nila. Actually dumaan lang ako sa underpass kasi naka-aircon siya. At ang init sa labas. Sorry guys, nag-back out ako dun sa food street. Napuntahan natin siya pero gabi. Ngayon kasi parang sobrang init. Ano ngayon? Temperature. Sabi ko dito maghanap na lang tayo ng malamig na kakainan. Ito yung mga pang mommies. 89 din. So mga 700 pesos din yung mga ganyan nila. Mga blouse. Oh. Parang very Chinese, no? Oh. Parang yung mga may-ari sa yung parang mga business person sa Ongpin. Di ba pag magpunta ka sa Chinatown, ganyan yung mga suot ng mga parang business owner, yung mga may-ari ng negosyo doon.
So kung gusto mo magmukhang yayamanin na Chinese, pwede ka mamili dito ng mga ganong damit. So yun guys, may nakita akong food court dito na medyo malamig, medyo may aircon. Sabi ko dito na lang ako. So this is, dito ako bumili sa parang store na yan. 28 yuan. Ay siguro mga 220 pesos. 220 pesos. Tapos nag-soft drinks na naman ako kasi ang init. This is 4 yuan or siguro mga 30 pesos. Mura lang. 220 plus 30. So 250 pesos na lunch dito sa China. And rice. At last, rice. Ang tagal ko na nag-crave ng kan. Pero kita nyo, parang kakaluto pa lang. So nag-sizzle. Sizzling pa siya, no? So mag-soup muna ako. Meron siyang libreng soup. Nakita ko ba yung pagkain ko? So, yung parang beef. Tapos meron akong soup. And then may konting side dish dito. Okay. Yung soup niya, parang ano lang siya, wala siya masyadong lasa na soup. Hindi siya like maasim, hindi rin siya maalat. Parang tubig lang na may konting dahon. Yeah. Parang soup lang na nilagyan ng asin. Parang asin lang yung kanyang lasa. But let's try the beef. Ayan, medyo nawawala na yung kanyang pag... Pero feeling ko mainit pa rin to. Ang init. Familiar taste. Parang may ganitong luto sa Pilipinas. Parang sauteed beef na merong mga gulay-gulay, may carrots. So familiar taste. Ito yung kinikrave ko. Medyo nagkikrave na ako ng familiar na lasa. Alam niyo yung lasa ng parang beef with broccoli. Di ba sa Philippines meron tayong, pag nagre-restaurant tayo, merong luto na beef with broccoli. Ganun yung lasa niya. Pero ito, beef with parang cabbage, pepino, and carrots. Pero yung lasa ng beef with broccoli, ganun yung lasa niya. Yan. Hinalo-halo ko na lang siya. Parang ginawa ko na siyang bimbimbap kasi mainit. Tapos pansin ko, dito talaga sa Chinese culture, embedded sa kanila na yung mga anak sinasama sa business. No? Kasi for example, dito ako bumili sa yan. Kasi yung mga anak nila, yung sa likod ko. Yan. Sila, yung mga anak nila yung nagsiserve ng ganito. Parang embedded sa kultura nila na yung mga anak nila ini-expose nila sa business nila, no. For example, dito sa tindahan nila, yung anak nila tumutulong sa pagsiserve, tumutulong sa paglilinis, ganun. So parang at a very young age, sinasanay na nila yung anak nila na magmana ng business nila, no. That's a good thing actually. Parang at a very young age, ma-cultivate na yung mga anak niyo. Finally kanin. Kanya Roy. So good. Gusto ko pa kasi malaki yung serving, no? Tapos for only 220 pesos, malaki yung serving. So, I think compared talaga sa other East Asian countries, mura talaga dito sa China, no? Tapos tinatanong pa ako ng owner, hindi ko naintindihan yung sinabi niya, pero feeling ko, sinasabi niya na, is it good? Tapos sabi ko, oo, masarap. Pero masarap talaga siya. Cheers. Ayan na yung family nila, kakain na sila sa likod ko. Sila yung owner, tsaka yung mga anak nila. Ang sarap. Cheers. Nag-Google Translate lang pala ako guys kasi hindi rin sila masyadong nag-English. Tapos may nung last one, tinanong nila, do you want spicy? Sabi ko no. Ayoko na ng may spicy kasi medyo maanghang din sila mag-spicy dito. So, ayun. Kaya happy ako na hindi siya spicy. Nai-enjoy ko lang siya. Hey guys, so I'm ready. Na ano na tayo? Fuel up. May ganun bang English? Fuel up? Fueled up? Fed up? Pinipilit pa kasi mag-English eh. Nabusog tayo guys. Nabusog na tayo. So may energy na ako na explore at harapin ang init ng panahon. Sorry. So, pupunta na tayo sa Kuixing Building. It's just a 7-minute walk from where I am now. So tara, lakad tayo.
So yun guys, nakarating na tayo dito sa may Kuching building. Actually, iba yung sinasabi ng map. So ang ginawa ko, chinek ko na lang. Ay, hindi nakikita. Chinek ko yung picture niya sa Google kung anong itsura. So nakita ko ganyan. Sabi ko, oh, okay, yun yung mga building. Nandun ako sa baba kanina. So hinanap ko tong mga building na nasa picture na yan. Ito yung mga building sa picture. So sabi ko, okay, dapat nasa harap ako niyan. So ang harap niya is ito. So ayan. Ito na ba yun? Or meron pang area na mas mataas dito. So guys, ito yung Kuching building, no? So kung akala nyo po lang tayo nasa ground floor, di ba? Dito may mga establishments, dito may mga building, malawak na area. Akala mo parang ground floor lang tayo. But the reality is, nasa 22nd floor tayo. Ipapakita ko sa inyo. Kasi maraming tao dito. Wow, amazing! Isn't it surprising? Isn't it no? Amazing. Grabe yung pagkakagawa nila na it seems like parang nasa ground floor ka lang, but actually ang taas na pala natin, nasa 22nd floor na pala tayo. Grabe no, ang ganda ng pagkakagawa nila. Parang hindi mo talaga mahahalata pag nandito ka lang. Akala mo talaga nasa ground floor ka lang. Unless tumingin ka sa bandang ito, ay hindi yan yung titignan. Dito, oh my gosh, no? Ang taas pala. Woo! Kaya nga sinasabi nila na ang China daw, parang China is living in 2035. No, advance sila mag-isip, although siguro in the future magagawa din ito, like imagine nasa rooftop na siya pero parang ground floor, pero parang sa kanila naisip na nila. Tumawid ako from that, ito na nga yung ano, baba, tas yung bridge na yan, nangangatog ako sa pagdaan sa bridge na to kasi parang ano lang, yero, charot. Hindi pa ito masira. Tapos sa may building na to, actually, parang nakikita ko yung bridge na dun, no? So, kung pupunta kayo ng gabi dito, kita nyo rin pala yung bridge na yan, no? The famous bridge here, di ba? Neon, may neon light siya during the night. So, yung mga buildings, oh. Kasi pumasok ako dito, parang may cafe din sila dito, guys. Wow, kitang-kita mo dito sa kanilang cafe yung, ano, river. Wow, ang ganda. Hey guys, our next stop is yung Raffles City or yung parang Marina Bay Sands. Meron dito nire-recommend si A-Map. Ayan o, line 1. Kaso 20 minutes yung walk, taka 12 minutes. Ang tagal. So dito na lang tayo, mag-transfer na lang tayo kasi 6-minute walk, tas 12-minute walk. Kasi ayun, 20 minutes, ang layo. Hindi ako nagre-reklamo sa lakad. Nagre-reklamo ako sa init. Hindi ko kaya maglakad ng init. Mamaya na tayo maglakad pag ano, wala ng araw. So mag-transfer line na lang. Dalawang line, line number 2 and line number 1. Let's go. Guys, so nasa train station na tayo. Gagamitin ko lang ulit yung aking nabiling stored value card kahapon. Ito. Feeling ko nga hindi ko ito mauubos kasi di ba 25 yata ito, tapos pinaludan ko 75 yuan. Parang 10 yuan lang yung nagastos ko kahapon buong ano. Di ba ang dami ko lang sakay-sakay kahapon, mga train. 10 yuan lang yung nagastos ko sa mga less than 80 pesos lang yung nagastos ko kahapon for transportation. So malaki pa yung laman nito. Feeling ko nga sa buong China trip ko hindi ko siya mauubos ngayon. Pero parang 5 years naman yung validity niya. So if ever naman makabalik tayo ng China in the next 5 years, at least magagamit pa rin natin to. Guys, nakarating na tayo dito sa Raffles City. Parang nga siyang sa Singapore, di ba yung Marina Bay? Yung Marina Bay Sands sa baba, parang modern mall. Ganon din yung atake ng Raffles City, Chongqing. So yan, parang very modern mall, Goelia. Yan. Ay, ang puso ng ang puso ng Donorati ko. Huy, huy. Yay, yay, yay. Ay. Yay, 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 yay. Ay. Yay, 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 yay. The train station connected lang itong mall na to na Raffles City. Ay, may tubig din. Kita nyo ba? Parang ayoko pang lumabas. Ang sarap ng aircon. Pwede mag-mall muna tayo. Siyempre kailangan natin lumabas para makita natin yung structure ng building, no? Pero parang dito pa lang sa loob,
Masarap na yung lamig. Lakad-lakad na muna tayo dito. Ito, lagi ko nakikita tong brand na to sa kanila. Chu. Baka famous yan. Kim Chu. Ay, ito. Coming soon. Josini. I mean, knock-knock ako. Knock-knock. Sabihin nyo, who's there? Josini. Josini ho. Wait lang. Baka mali yung delivery ko. Josini lang ka sa mundong ito. Laking tuwa ng walay ba? Kung walay, better luck next time. Pero sa totoo lang guys, maraming cute na Chinese, no? Aminin naman natin yun. Or, well, sa standards ko, mahilig kasi ako sa mga chinito, tas ang ganda ng skin, maputi, ganun. No? Marami sa kanila mga cutie, pero karamihan parang sobrang bata. Sub-trend, oh. Ang cute naman itong, ano, ate, may yumayakap sa'yo. Ang cute. Yes, DJI. May DJI din dito, oh. Ito yung camera ko. Gabriel. Hindi ko mga alam yung mga brand. Ito, Intimissimi. Ay, sige, may knock-knock ulit ako. Knock-knock. Who's there? Intimissimi. I'm official Intimissimi. Wala, parang hindi sakto, no? I'm officially missing you. Hindi pala, sorry. Wrong move. Wrong move. Ito na lang pangalawa. Calzedonia. Yung artista yan, si Isa. Isa Calzedonia. Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Guys, kahit dito, kahit Lunes, no? Ang daming tao sa mall. Tapos patay pa siya na oras, yung parang working hours. Marami pa rin tao, no? Hindi ba kayo nagtatrabaho dito? Kahit sa mga pasyalan, may mga tao din, no? Kasi yung mga namamasyal pa dito, mga local. Usually mga taga-ibang lugar siguro. Tapos pupunta sila sa big city, gano'n. So mamamasyal sila. Pero kahit ano, weekday, no? Hindi ba kayo nagtatrabaho, bis? Ah, ito na ulit, may Luckin Coffee. Tara, magkape muna tayo. Wala naman tayo masyadong gagawin today. So we have all the time in the world. Kape ulit tayo dito sa coconut coffee nila. So yun guys, nag-order pa rin tayo ng ating favorite na coconut latte sa Luckin Coffee and yung maliit nilang cheesecake. Ayan. As usual, hindi pa rin gumagana yung Alipay ko sa QR code nila. So ang ginawa ko, nag-Google Translate na ako agad kasi alam ko nang hindi gagana. So sinulat ko doon na, can you please help me order because I cannot order using the QR as a foreigner. Kasi yun, in-assist nila ako, sila nag-order. Tapos after na mag-order, payment, Alipay na. Alipay yung gagamitin ko pag payment. It's just that hindi gumagana yung kanilang QR na ordering. Pero yung payment, gumagana naman. Alipay pa rin yung ginamit ko. Cheers na lang. Sarap talaga nito. The best, yung kanilang coconut latte. The favorite mini cheesecake. Cheers! Nag-chill na lang ako kasi after ng Raffles City, motorbike na yung pupuntahan ko, tsaka yung viewing deck. Eh, yung dalawang yun, kailangan gabi. Eh, dito, di ba, ang tagal mag-sunset? Ay, tagal mag-gabi. Oh, ang tagal ng sunset dito. So, alas 5 pa lang. Alas 5 pa lang. Usually, yung gabi dito, alas 8 pa. So, may 3 hours pa. Ang gagawin ko na 3 hours. Chill na lang ako dito sa mall. Lumabas na tayo sa Raffles City, yan yung mall kung saan tayo kanina. Ito yung kanilang parang Marinas Bay Sand na building, pero nasa likod kasi tayo, no? So hindi natin makita masyado yung parang boat or parang ship na to. Dapat doon tayo sa kabilang side, pero dito rin kasi maraming tao, maraming namamasyal. Tapos by the river ulit. Wow. Sabi, ito daw is ginawa nila parang inspired by a traditional Chinese vessel or sailing vessel. Kasi nga daw ang China pinaniniwalaan nila na center of parang vessel trades, yung mga, di ba dati may mga barko-barko, center of trading, ganon. But hindi naman natin maikakaila na meron siyang kamukha. Meron siyang kamukha, di ba? Ang Marina Bay Sands. Try nga natin maglakad dun sa kabilang side, sige. Kung ano yung itsura niya dun sa may harap.
Yan guys, ito may front. Pero hindi kasi clear dito sa front eh. Pero tignan mo, ayan no. Kasi hindi clear kasi natatakpan ng maraming buildings. So hindi mo makita ng buo. Pero ganyan yung peg nila oh. Parang Marina Bay Sands nga, no? Wait lamang, wait lamang, wait lamang. Hindi tama itong mga nangyayari ngayon dito. Bakit mo sinend? Bakit mo namang pinakita yan? Dati pinipm mo lang ako sa mga ganyan. Private message dati. Ayoko na sa'yo. May weird akong nakita. Although may mga iba na akong friends na nagsasabi nun. Pero wala pa naman ako nakikita. Na parang yung ibang mga, hindi naman lahat no. Pero yung ibang mga tao dito, dumudura lang sila kahit saan. May nakasalubong ko dito sa mall, B. Tapos dumura siya sa gilid. Sabi ko, alam na shock ako. Tapos sabi ko, tama ba yung nakita ko? Not just once, no? Tapos diba, naglakad pa siya. Twice. Twice niya ginawa. Tapos sa loob ng mall. Na-shock talaga ako. Sabi ko, na-culture shock ako. Although may mga nagsasabi na friends sa akin na yung iba daw talaga dumudura lang kahit saan. Pero wala naman ako nakikita. Like sa Shanghai, wala naman ako na-experience. Pero dito, shock na shock ako. Okay lang sa kalsada, maintindihan ko pa kasi minsan yung iba talaga sa kalsada, di ba? Pero sa loob ng mall, So yun guys, naglalakad ako para pupunta na sana tayo sa next destination, yung Hongyadong Cave. Babalikan natin. Tapos nung papalayo na ako sa may Raffles City, mas maganda pala siya pag malayo. Dapat pala medyo lumayo ka ng konti. Mas kita mo yung kanyang structure dito. Ayan no, di ba? Let's go! So maglalakad tayo guys. Mga 20 minutes yung lalakarin. Medyo malayo. Pero laban. Hindi na naman sobrang init din kasi. So laban na tayo dito. So guys, after 20 minutes, nakarating na tayo dito sa may bridge na yung nagni-neon light. Hindi pala siya train station. Ano pala siya, highway, di ba? Ito yung bridge na yun kapag gabi nagni-neon color to. Pero ngayon hindi pa kasi siya madilim. So yan. Ano pala siya, highway, tapos pwedeng walkway din. Doon banda yung Hongyadong, tapos may sunset dito. Tingnan niya. Ang train station yata is ayun pala, yung tulay na yan. Yan, yung red din na isa. Pero ito yung sikat. Ano pala siya, highway pala siya. Maganda rin siyang viewing spot dito for sunset if you like. Kasi dahil pa rin tao. Monday na ngayon pero parang doon, bakit sila nagkakagulo doon oh? Daming tao sa area na yan oh. Monday pa yan ha. Dahil ang tagal magdilim guys at wala na akong magawa, sinundan ko na lang yung mga tao dito sa bridge. Pupunta kasi sila dito sa bridge. Sabi ko, ano bang pinapuntahan nila? Yung pala, kasi maganda yung view dito kung bibidyohan mo yung Hongyadong, yung parang neon light na mga temple sa gabi. Maganda pala yung angle na to sa bridge. Pero guys, look. Lunes ngayon guys ha. It's a Monday today. Parang walang mga weekday dito sa China. Laging madaming tao sa mga tourist spots. Kaya yung mapapatanong ka talaga, hindi ba kayo nagtatrabaho? Bakit parang kahit ganitong weekday, ang daming tao? Hindi rin ako makakasingit kasi puno na, dapat nandun ka sa may imagine nyo guys, ayan yung Raffles City. Tapos nilakad ko yan, 20 minutes yung paglakad papunta dito sa may bridge or sa Hongyadong. Tapos andun na dun sa baba yung Hongyadong. Hindi ko lang mapakita. So yun guys, umilaw na siya. So dito nga sa may bridge, magandang angle din if you want. Pero siguro mamayang gabi mas ano siya. Ayaw pa rin dumilim pero alas 8 na. So yun guys, tinawagan ko si Chinese kung saan ba yung viral motorbike kasi hindi ko mahanap. Sabi niya, nasa pinakababa lang daw. Diba ito yung Hongyadong, itong building na to. Pinakababa lang. Tumawid pa kasi ako dun sa kabila, ayun sa may ilog. May bridge dito, may bridge. Tumawid pa ako dun, so hindi ko mahanap. Dapat pala, bababa na kayo dito. Tapos sabi niya, marami na doon nakapila dito. Saan kaya sila banda? Ito guys, meron na nga dito. Magtanong tayo. Ito. How much is this? 298. Yeah. 298我运动价就带来的。
Okay. 298 daw. 你要拍吗？ Yes. Wait lang. Sasabihin ko sa kanya. Like this. Okay, tara, go. Let's go. May pinakita kong peg sa kanya guys kung ano yung gusto ko mangyari. I'll pull you to another place. Okay. So yun guys, marami dyan dito. Ito sa baba lang ng Hongyadong, tapos sasakay na tayo kay Kuya. Dito tayo para kaya niya tayong buhatin. Mukhang malakas to eh. Ayan, marami pang ibang options dito kung gusto niya. May mga ganyan din, baby boys. Kung gusto niyo. Meron dito. Ayan, lilipad daw tayo sa ibang place guys. Let's go. Guys, I'm geared up for this. Dadating daw siya dito. Dadaan daw siya dito. Susunduin niya ako. Wait lang. My gosh, medyo masikip yung kanilang helmet. So dapat ano ka lang, hugis bigas. Go guys. Lilipat daw tayo sa isang place kasi doon yata gagawin yung shoot. Kasi dito masyadong maraming tao. Bibigay na si Kuya ng instruction ko anong gagawin natin. So sit back, relax and enjoy the ride. This one. This one? What's that? Vlogger. YouTube? Here, tuber. Yeah, say hi to my video. Same? Or maybe yeah, same. Yeah. Hello. What's your name again? Zing.
Zinliang, yeah. Zinliang guys. So kakatapos lang namin mag motorbike. May isa pa kaming i-film yung parang packet. Yours is Daijang? Yeah. Made in China. Made in China, yeah. Yeah. Where are we going to go? Now? Go back to hotel. I go back to hotel. Oh. 你打车去吗？你打车去吗？ Yes, maybe. Didi. 我要回刚刚那个地方。 Okay. Okay, shit. Guys, na-finish na yung ating shoot but the result in 2 days. 2 days? 2 days? Video is finished after 2 days. Okay. Okay, after 2 days. So, okay, ihatid niya na lang daw ako dun sa hostel kasi medyo malapit lang naman. So, ihatid niya lang daw. Say hi. Thank you so much. Hi. Very much. Thank you very much. Okay. Okay. Bye. Okay, then. What? Ay, wait lang. May sasabihin pa daw siya. I'll give you the video the day after tomorrow. Or the... Okay. Okay. 你也可以把你录的发给我一份吗？ Can you also send me a copy of your recording? Look. This one, you want this? Hey. Okay, I send you in. I will send you in WeChat. Okay. Very much. Okay. Bye. Bye. Okay. Thank you. So ayun, nangihingi din daw siya ng copy ng recording namin. Sabi ko, sige, sisend ko sa WeChat kasi inad niya ako sa WeChat. Actually, nag-offer siya na ihatid niya ako dito sa hostel. Sabi niya, saan ka pa pupunta? Sabi ko, uwi na ako sa hotel. Tapos, wala siyang sinabing amount. Tapos sabi ko, magkano ba ibabayad ko? Sabi niya, kahit magkano yung gusto mo. Sabi ko, paano ba yun? Tapos sabi ko, sige, 50 na lang, 50 yuan. Tapos, since mabait siya, ginawa ko ng 100. Kasi may cash ako, di ba? May natitira pa kasi akong 400 yuan. Yung 300 yung bayad sa kanya. Tapos yung 100, parang tip ko na lang sa kanya, tsaka yung paghatid niya sa akin dito. Kasi parang ginawa niya akong princess. Kaya kanina, nahihiya pa kasi akong kumapit sa kanya, di ba? Kasi parang lalaki kasi siya. Tapos sabi niya, kumapit ka kasi nagaganong-ganong kasi ako sa motor, parang nahuhulog-hulog ako. Tapos pinakapit niya ako sa bewang. Tapos sabi ko, oh my god, ang lakas maka-prinsesa. Hinatid pa sa hotel. But anyway, sobrang bait ni, ang pangalan niya? Zeng. Sobrang bait ni Zeng. Ayun. Alam mo yung last night ko dito sa Chongqing, para yun yung pinakamasaya. Yun yung pinakamasayang ginawa ko dito sa Chongqing, guys. Kasi ang bait kasi ni Kuya. Hindi naman sa napapala ko, pero konti na lang. Charing. Hindi ako mahilig sa mga mamasel. Pero cute din naman kasi siya, no? Mamasel siya, pero yung itsura niya parang baby din kasi. So parang nahihirapan ako na parang ayoko sana ma-in love kasi marami pa akong pangarap sa buhay. Pero parang girl, nahulog na. Charot na. Charing lang. Feeling ko naman deserve niya naman yung 100 yuan na tip kasi na-enjoy ko naman yung sakay-sakay namin. Although may language barrier lang, no? Pero kahit may language barrier, talagang sobrang masipag siyang i-explain sa akin yung gagawin. Mag-Google Translate kami. Medyo sa part lang na yun, feeling ko mahihirapan yung relasyon namin. Char. Advance mag-isip, no? Porkit hinat-hinatid sa hostel, nag-overthink. But anyway, kanina pa kasi yung may scene kami doon na parang bubuhatin niya ako. Hindi ko na kasi na vlog kasi parang nakakaya na mag-vlog doon kasi maraming ginagawa. So bubuhatin niya ako. Parang nakalimang takes kami, tapos pinapakita niya, sabi ko, parang okay na naman sa akin yung buhat niya. Hindi ko alam kung nag-i-enjoy lang siyang buhatin ako or what. Nakalimang takes kami. Sabi ko parang okay na naman. Sabi niya, i-straight ko na yung paa ko. Di ba pag bubuhatin kasi gaganon ka, want you back. Sabi ko, naka-straight na naman yung paa ko. Tapos, i-explain niya na naman para may gusto siyang mangyari. Hindi ko lang kung para-paraan lang siya. Parang matagalan kami or what.
Hindi, charin lang. Pero mababait sila dito, no? Mababait yung mga tao dito. At yung saya ng experience. Worth it yung binayad. Magkano ba yung 300 yuan. Magkano yung 300? I-try nyo din guys pag nagpunta kayo dito. 300 yuan is 2,364. Pero 400 yung sa akin kasi nga hinatid niya ako dito. Plus tip ko na lang. Mga 3,000. Worth it naman kasi yung na-enjoy ko naman yung mga moments namin together. Chares. Pero hindi pala siya real time na maa-upload guys. Akala ko parang real time ibibigay nila after 2 days pa daw. Pero sabi niya kanina, di ba nag-usap kami, sabi niya ita-try niya tomorrow pero the latest is after 2 days. And then, ayun lang, siguro ipopost ko na lang sa aking mga social media accounts. So follow nyo ako sa Instagram, TikTok, Facebook. Baka doon ko na lang i-post para ma-force kayong i-follow. Follow nyo ako guys, doon ko ipopost yung short form. But let's see if makakuha ko ng copy, mapopost ko rin naman dito sa YouTube siguro. I want to Pero ba't kaya siya nanghihingi ng copy ng video namin? Hindi kaya parang ipagyayabang niya sa mga friends niya na parang, hey guys, by the way, this is my boyfriend. Overthinker. Overthinker. Dilulu level 90 million. Ganun, no? Hindi ko alam ba siya nanghihingi ng copy. Sige, tatry ko i-download. I-download ko muna yung mga videos doon. Tapos ibibigay ko sa kanya yung copy. Tapos lalagyan ko ng notes doon na parang, I enjoyed tonight. I hope let's do this again soon. Charot, charot. Hala, hindi kaya gusto niya akong ihatid kasi gusto niya magstay sa hotel. Kaso naka-hostel kasi ako. Yun yung mga sinasabi kasi Marvin eh. Yung pagtitipid mo minsan wala siya sa hulog. Diba sayang yung opportunity. Kung naka-hotel ka, sabi niya parang ihatid niya daw siya kasi parang gusto niya na din daw umuwi. Pero feeling ko naman hindi po siya uuwi kasi ay 10:30 na din. Okay. Baka tapos na rin yung trabaho niya. Nag-overthink lang ako. Akala ko parang gusto niyang umuwi sa hotel with me, parang ganun. Tapos parang, kuya, like, ano? Charot. Inaalala ko ulit yung mga moments kanina. Hindi ko kasi ma-vlog kasi syempre nagbibigay siya ng mga instructions. My gosh, best night in Chongqing. Or should I say, best night in this whole China trip. It happened just tonight. Charot. Hindi na nawala yung mga ngiti sa labi ko. Nawala na yung gutom ko. Hindi ko na alam kung ano yung next na gagawin ko. Basta parang feeling ko kota na ako. Itigil na natin. Tuwang-tuwa talaga ako sa experience na yun, yung motorbike. Lalo na yung may mga pahawak-hawak pa sa yung hawakan gaganon kasi sa hawakan mo yung gaganon ko. Ang babaw lang kasi yan. Yun lang pala yung magpapakompleto ng China trip ko. Yung motorbike. Dito na lang kaya tayo kumain. Mga street food na lang. Ayan, may mga street food dito eh. Pakwan. Yan na lang yung i-dinner natin. Kasi nakagastos na tayo ng 400 yuan. So wala na tayong budget sa pang dinner. Okay lang naman yung ganun. Basta masaya ka, di ba? Like, di bali nang kumukulo yung sikmura, basta masaya yung puso. Yun yung priority natin. Ang priority natin, sumaya yung puso, kumulo yung tiyan dahil wala ng budget. Guys, biglang bumuhos yung ulan, umaambon na. So sabi ko dito na lang ako kakain. Bumili na lang ako ng parang mga chicken fingers. Hindi na iniisip ko kung bibili ako nitong parang dessert nila. May mga bumibili din naman. Parang sarap ng ginagawa nila na. Pinicturean ko na lang yung bibilhin ko tapos sasabihin ko sa kanya. Kasi ito yung food na nabili ko. Diyan na lang sa baba kasi umaambon. So ito parang chicken poppers. Magkano ito? 25 yuan. So mga, magkano yun? Mga almost 200. Ito yung parang fruit salad. Yung pinakita ko sa inyo. Meron sila mga prutas. May mga parang sago-sago. And ano ba ito?
Ayan, cute ice something. So this is 20 yuan, siguro mga 150 pesos. And then bumili lang ako ng parang lime juice. This is 5 yuan, so mga magkano yun? 40. Ganun. So that's our dinner. Ayan. Ay sorry, pakita ko yung hostel ulit namin. So ayan, dito lang kayo ulit ako sa hostel. Ay, umalis na sila dun. Meron kasing table dun, pwede akong kumain-kain dun. Kanina may mga tao dun eh. Pero siguro dito na lang ako. I think I have to end the vlog na ngayon guys, kasi medyo palubat na rin ako. Ayan. Okay. 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 Chicken na may breading, tapos parang may mga sesame seeds. Ito na ako curious ako kasi parang maraming bumibili. Sarap. Melon. Cantaloupe. Masarap naman. Ubusin ko lang to guys. This is the end of our Chongqing series. Probably my best day here in Chongqing. Tomorrow we will visit another city here in China, pero magti-train lang tayo. Okay? So kita-kita ulit tayo. Hindi pala tayo nag-cheers. So cheers muna tayo. Baka kumakain ka rin dyan. Cheers. Bye. And I'll see you again on the next one. Bye.